Magandang araw po sa inyo, Sir JD. At sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel na nagbabahagi din ng mga totoong kwentong kababalaghan nila. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorraine. Kasalukuyan po akong nakatira sa isang probinsya sa Visayas na hindi ko na lamang po papangalanan. Meron na po akong 3 anak at namumuhay na kami ng tahimik ngayon. Ngunit mayroon akong isang karanasan noong ako ay dalaga pa na nag-iwan ng malalim na marka sa aking alaala. Isang karanasan na nagpatunay sa akin na ang mga aswang, kung minsan ay nagbabalat kayo rin sila bilang mga ordinaryo at mayayamang tao. Nagsimula po ang lahat nang mapilitan akong umuwi sa aming probinsya. Nagtatrabaho po ako noon sa isang pabrika ng sabon sa Laguna. Maayos naman ang kinikita ko doon at nakakapagdala ako ng pera sa mga magulang ko. Ngunit isang araw, nakatanggap po ako ng tawag na na-stroke daw ang aking tatay. Dahil ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga asawa at pamilya, ako na lang po noon ang inaasahan na umuwi at mag-alaga sa kanya. Ang balak ko sana noon ay 6 na buwan lang akong mananatili sa probinsya. Kapag medyo bumuti-buti na ang kalagayan ng itay, babalik na rin sana ako ng Laguna noon para ipagpatuloy ang trabaho ko. Dahil wala akong pagkakakitaan sa probinsya noon at kailangan ko ng pera para sa gamot ng tatay, naisipan ko magnegosyo. Nagluto ako ng mga merienda gaya ng banana Q, turon at lumpia at tinitinda ko ito sa harap ng aming bahay. Kahit papaano ay nakakaraos kami pero hindi pa rin ito sapat para sa mamahaling maintenance ng itay. Hanggang sa isang araw bumisita sa amin ang kapatid ng tatay ko na itatago na lang natin sa pangalang Tia Amelia. Si Tia Amelia po ay matagal nang namamasukan noon bilang kasambahay sa isang kilalang mayamang pamilya sa kabilang bayan. Habang nag-uusap kami noon, nabanggit niya na may alam siyang mapapasukan ko na malaki-laki raw ang pasweldo. Lorraine, yung kapitbahay ng amo ko, naghahanap ng kasambahay. Matandang mag-asawa sila at napakayaman. Sila mismo ang lumapit sa akin kung may kakilala raw ba akong pwedeng mamasukan sa kanila. Malaki silang magbigay, tamang-tama para sa pambili ng gamot ng tatay mo. Pinag-isipan ko munang mabuti yung alok ni Tia Amelia noon. Ayoko sanang iwan ng tatay ko, pero kailangan namin ng pera. Hanggang sa pinayagan na rin ako ng aking ina. Siya na lang daw ang bahalang mag-alaga sa tatay kapag nasa trabaho na ako noon. Kaya naman nagpa siya akong subukan ng inaalok na trabaho ni Tia. Pagdating ko sa bahay ng mga kapitbahay ng amo ni Tia, namangha po ako. Napakalaki po ng bahay nila. Doon ko nakilala yung matandang mag-asawa na magiging amo ko na sina Aling Juanita at Mang Julio. Mababait naman po sila at mukhang desente. Ang naging pangunahing trabaho ko doon ay tagalinis lang ng bahay. Hindi naman po siya mahirap. Katunayan, halos 3 oras lang ay tapos na ako sa paglilinis doon at pwede na akong umuwi. Madalas kasi ay malinis naman talaga ang bahay dahil umaalis yung mag-asawa sa umaga at gabi na akong umuwi. Naging maayos ang takbo ng unang linggo ko doon. Madali ang trabaho at malaki ang sweldo na nagagamit ko para sa pagpapagamot ng itay. Ngunit isang araw, habang naglilinis ako sa isang bakanteng kwarto sa itaas noon, may nakita akong isang malaking itim na bag. Nang buksan ko ito para tingnan kung ano ang laman, laking gulat ko po. Puno ito ng iba't ibang uri ng mga damit, mga panlalaki, pambabae, at mayroon pang maliliit na damit ng bata. Pero ang nakakakilabot po ay ang amoy nito. Napakabaho po, napakalansa, at ang malala pa, maraming tuyong dugo sa mga damit.
Sa pagkaakalang iniwan ito ng mag-asawa para labahan ko, inilabas ko po yung mga damit at dinala sa lababo nun. Ngunit habang binabasa ko ang mga ito, hindi ko maiwasang mapaisip, saan galing ang mga damit na ito at bakit puro dugo? At bakit may damit ng mga bata, gayong dalawa lang naman ang matanda sa bahay? Dahil sa matinding takot at kaba ko noon, hindi ko na itinuloy ang paglalaba. Mabilis kong ibinalik yung mga dugoang damit sa loob ng bag at inilagay sa kung saan ko ito nakita. Iyon ang naging unang hinala ko na may kakaiba at hindi maganda sa matandang mag-asawa na amo ko. Kinagabihan habang nasa bahay na ako noon, nagdalawang isip ako kung babalik pa ba ako doon kinabukasan. Ang pakiramdam ko ay may masamang sekreto ang mga amo ko. Pero nang makita ko ang tatay ko na nahihirapang gumalaw dahil sa stroke, nilakasan ko na lang ang loob ko. Kailangan ko kasi ng trabaho. Baka naman nagkakamali lang ako ng hinala noon. Baka damit lang yun ng mga kamag-anak nila na naaksidente. Pinilit kong kinalma ang sarili ko at bumalik sa trabaho noon kinabukasan. Pagbalik ko sa bahay ni na Aling Juanita, napansin kong wala na doon ang itim na bag na naglalaman ng mga dugoong damit. Nandoon na din si Aling Juanita sa sala, nagkakapi siya. Dahil wala na akong masyadong lilinisin noon tinawag niya ako. Lorraine, total naman tapos ka na rin sa paglilinis. Malambing niyang sabi. Pagkatapos inutusan niya ako nun magluto ng lumpia. Ang sabi niya ay ibenta ko raw ang mga ito at sa akin na ang buong kita nito. Sayang naman ang sipag mo, iha. Marami kasi kaming karne dito. Kunin mo yun at gawin mo na lang lumpia. Baka makatulong pandagdag sa panggamot ng tatay mo. Dagdag pa niya. Tuwang-tuwa ako noong una, Sir JD. Napakabait talaga ni Aling Juanita. Malaking tulong ito kung maibebenta ko nga sa mga palengke nun. Pero nang buksan ko noon yung freezer kung nasaan yung mga karne, doon na naman ako nakaramdam ng kakaiba. Yung karne ay hindi mukhang ordinaryong baboy o baka. Iba kasi ang mga kulay nito. Masyadong mapula at may kakaibang lansa din. At ang simulan ko itong hiwain, napansin ko na may mga maiikling balahibo pa itong nakadikit. Balahibo na hindi katulad ng sa hayop, kundi manipis at pino, na parang balahibo po ng mga binti ng tao. Pinilit kong wag isipin ng mga nakakakilabot na ideya na pumapasok sa utak ko. Baka naman kakaibang uri lang ng hayop ito. Baka baboy ramo o kung ano paman. Napakatikas din po ng karne at sobrang kunat nun. Kailangan ko pa itong pakuluan ng 2 buong araw para lang lumambot bago ko magawang palaman sa lumpia. Dahil na rin sa kagustuhang kumita, pinagsawalang bahala ko na lang ang mga kutob kong ito. Hindi ko na muna tinikman yung niluluto ko, kahit yung sabaw o yung ginisang laman, dahil sa tuwing aamuyin ko po ito ay parang bumabaligtad po ang sikmura ko. Nakagawa naman ako noon ng 50 pack ng lumpia. Bawat pack ay naglalaman ng 10 piraso ng lumpia at ibebenta ko po ito ng 150 pesos kada pack. Kung maibebenta ko ito lahat, malaking pera po ito para sa amin. Nang makita ni Aling Juanita ang mga nagawa ko noon, ngumiti siya. Lorraine, magaling. Bale may irerekomenda ako sa iyong palengke. Kung saan sigurado akong mabebenta mo lahat iyan ng mabilis. Sabi niya sa akin. Pinahiram pa nga po niya ako noon ng kanilang lumang sasakyan para may magamit ako sa pag-deliver. Tinawagan ko ang pinsan kong si Jules para maging driver ko noon. Umalis kami ni Jules kinabukasan dala yung mga lumpia. Ayon sa direksyon ni Aling Juanita, yung palengke daw ay nasa dulo ng Karatig Bayan. Pero pagdating namin sa nasabing bayan, nagkaligaw-ligaw kami. Tinanong namin ang ilang mga taga roon kung saan ang palengking iyon,
Pero karamihan ay naguguluhan at sinasabing walang ganoong palengke sa lugar nila. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Itinuro niya ang isang napakasukal at madilim na eskinita na papasok sa parang gubat ng anon. Nandoon ang hinahanap ninyo. Pero nagpapabala ako sa inyo Umalis din kayo agad pagkatapos ninyo doon. Huwag kayong magtatagal, sabi ng matanda. Hindi na nagpaliwanag pa ang matanda nun at mabilis na naglakad palayo. Kahit nagtataka at natatakot man, itinuloy namin ni Jules ang pagpasok sa eskinita dahil gusto ko talagang maibenta yung mga lumpia. Sa dulo ng eskinita, tumambad sa amin ng isang palengke nun na mukhang makalumang panahon pa. Tagong-tago ito at ang mga taong namimili doon ay nakasuot ng mga barot saya at mga kupas na mga damit ng mga tindero. Kakaiba yung tingin nila sa amin. Pero nang ilabas ko ang mga lumpia at ipagmalaki ito sa kanila, mabilis naman silang nagsilapitan. Parang mga gutom na gutom po sila noong mga oras na iyon. Inamoy nila yung mga lumpia at walang pag-aalinlangang binili ang mga ito. Sa loob ng isang oras naubos yung 50 pak na iyon. Kumita ako ng mahigit 7,000 at may mga nagbigay pa ng sobrang bayad na umabot sa kabuuang 30,000 piso. Tuwang-tuwa kami ni Jules noon pabalik sa sasakyan. Malaking pera ito para sa amin. Nakabili ako kaagad ng mga maintenance noon, ng gamot ng aking ama at marami pang pagkain para sa bahay. Kahit may kutob ako na may mali, patuloy pa rin akong pumasok kina Aling Juanita. Ang nasa isip ko ay mabait naman po sila at nagbibigay sila ng magandang pagkakataon para kumita. Pero isang araw, habang nagtatapon ako ng basura sa labas ng kanilang malaking gate, nagbago po ang lahat. Biglang may isang babae noon na nasa edad 50 ang sumulpot mula sa gilid ng pader. Hinawakan niya ako sa braso noon at hinila palayo sa bahay ni na Aling Juanita. Ikaw ba yung bagong kasambahay dyan? Pabulong ngunit nanginginig niyang tanong. Opo, sino po kayo? Sagot ko na medyo natatakot nun. Umiyak ang ginang at bigla na lamang lumuhod sa aking harapan noon. Hinawakan niya ang aking mga paa. Ining, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. Nawawala ang anak kong babae na si Jenny. Kaidaran mo lang din siya. Diyan siya namasukan kina Aling Juanita bago siya tuluyang nawala. 1 buwan na siyang hindi umuwi sa amin. Napatayo ako at pinilit na ibangon ng umiiyak na ginang. Baka naman po nag-resign lang at lumipat ng ibang amo. Paliwanag ko pa, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko kaysa sa kanya. Umiling noon ng mariin ng ginang. Hindi niya gagawin iyon nang hindi nagpapaalam sa amin. Mga aswang ang nakatira dyan sa bahay na yan. Mga aswang sila, Ining. Mag-ingat ka. Baka ikaw na ang isunod nila. Matapos sabihin iyon, mabilis na tumakbo palayo ang ginang. Naiwan akong nakatulala at nanghihina ang mga tuhod. Bumalik sa isip ko ang lahat ng kakaibang nangyari. Yung itim na bag na puno ng dugo ang damit, yung mga balahibo sa karneng niluto ko noon, at ang kakaibang palengke na pinuntahan namin. Lahat ng ito ay unti-unting nagkakaroon ng maligim na koneksyon. Kinilabutan ako nang mapagtanto ko kung anong klaseng karne ang ibinenta ko noon. Pagbalik ko sa loob ng bahay noon nila Aling Juanita, hindi na ako mapalagay. Kailangan kong hanapin si Jenny, yung anak ng ginang. Kailangan kong malaman ng totoo. Bumalik sa isip ko ang isang partikular na lugar sa bahay nila Aling Juanita na mahigpit na ipinagbabawal sa akin na linisin o pasukin, yung basement nila. Sa tuwing maglilinis ako noon sa sala, palagi kong napapansin yung mabigat
at lumang pintuan na may malaking kandado na pababa sa basement. Kung totoo man yung sinasabi ng ginang at kung aswang nga sina Aling Juanita, alam kong doon nila itinatago yung mga biktima nila. Dahil sa tindi ng aking konsensya at awa sa ginang noon, nagpasya akong buksan yung basement kahit alam kong maaari ko itong ikapahamak. Swerte ko at wala ang mag-asawa ng araw na iyon. May pinuntahan po silang mahalagang pagdiriwang sa kabilang probinsya at gabi pa raw sila uuwi. Kumuha ako noon ng malaking martilyo at maso mula sa toolbox ni Mang Julio sa garahe. Mabilis akong bumalik sa pintuan ng basement at buong lakas na ipinukpok ang kandado noon. Ilang hampas din ang ginawa ko bago tuluyang nawasak yung padlock na iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko yung pinto noon. Isang napakadilim na hagdanan ang bumungad sa akin noon. At napakabaho na naman po ng amoy doon. Amoy ng nabubulok na karne at natuyong dugo. Masangsang po. Binuksan ko noon yung flashlight ng aking cellphone at dahan-dahang bumaba. Sa pag-ikot ko ng ilaw noon sa paligid, tumambad sa akin ng isang malagim na katotohanan. May mga malalaking freezer po doon. Mga itak na nakasabit sa pader na puno ng mantsa ng dugo at ilang mga bag na katulad ng nakita ko noon sa itaas. Pero ang mas nagpatigil sa tibok ng puso ko ay ang isang tao na nakatali sa isang sulok. Isang babae. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa isang poste. Wala na siyang malay, duguan at sobrang nangangayayat. Nilapitan ko siya. Jenny, ikaw ba yan? Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata noon. Himalang buhay pa siya. Mahina siyang nagsabi ng tulong. Agad kong kinuha ang isang patalim na nakapatong noon sa mesa at pinutol ang mga lubid na nakatali sa kanya. Tara na. Kailangan na nating umalis dito bago pa sila dumating. Sabi ko habang inaalalayan siyang tumayo. Sobrang hina niya kaya halos buhatin ko na siya paakyat ng hagdanan noon. Lumabas kami ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa likuran para hindi kami makita noon sa main gate. Pagkalabas namin ng compound noon, humingi ako ng tulong sa mga nagdadaang tricycle. Mabuti na lang at may isang mabait na driver noon na agad kaming isinakay at dinala sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa ospital at ginagamot noon si Jenny, ipinaalam ko agad sa pulisya ang lahat ng nangyari. Dumating din yung ina ni Jenny at naiyak siya nang mayakap muli ang kanyang anak. Na medyo magkamali na ng maayos si Jenny, ikunento niya ang lahat ng kababalaghan na naranasan niya. Tama nga ang hinala ng kanyang ina at ng mga duda ko. Aswang nga po ang mag-asawang sina Aling Juanita at Mang Julio. Pero hindi po sila tipikal na aswang na lumilipad at nambibiktima sa gabi. Mayayaman kasi sila at gumagamit sila ng pera at impluwensya para makahikayat ng mga batang babae na mamasukan sa kanila. Ayon kay Jenny, unti-unti siyang hinihina ng mga aswang. Kinukuhanan daw siya ng dugo at kung minsan ay hinihiwaan pa siya ng ilang parte ng kanyang katawan habang siya ay buhay at walang magawa. Iyon ang ginagawa nilang karne na inihahalo sa kanilang pagkain o ibinebenta sa ibang aswang. At ang karneng ginamit ko noon sa lumpia, napaisip ako nang kumpirmahin ni Jenny na bago siya nakulong, may isa pa silang kasambahay na nawala na. At ang mga karne sa freezer na ginawa kong lumpia noon ay mula daw sa katawan ng kawawang biktima na iyon. Mas lalong tumindig ang balahibo ko nang malaman ko ang tungkol noon sa palengke na pinuntahan namin ni Jules. Wag na kayong babalik sa palengking iyon. Babala ni Jenny habang nanginginig pa. Iyon ay isang palengke para sa mga aswang. Ang mga bumili sa inyo ay mga kauri nila, mga aswang din na nagpapanggap na tao.
Kaya pala hindi ito alam ng mga ordinaryong tao sa lugar na iyon na pinagtanungan namin. Mabilis na nagpadala ng mga tauhan yung mga pulis sa bahay ni na Aling Juanita. Pero pagdating nila doon, wala na po ang mag-asawa. Iniwan na nila ang malaking bahay nila. Wala na rin ang mga ebidensya sa basement maliban sa amoy ng dugo. Tila naramdaman nila na nalaman na ang kanilang lihim bago pa man sila tuluyang umuwi. Maging ang palengke na nasa kabilang bayan noon, nabalikan ng mga pulis, ay isa na lamang itong masukal na gubat na walang anumang bakas ng mga tindahan o tao. Nawala ito na parang bula, na tila ba naging isang ilusyon na lamang at nilamon ng lupa. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na po ako bumalik pa bilang kasambahay kahit kanino. Ginamit ko ang natitirang pera ko para tuluyang ipagamot ang aking ama at naganap ako ng ibang pagkakakitaan sa aming probinsya na hindi na kinakailangan lumayo sa aming lugar. Sa kasalukuyan, pumanaw na rin po ang aking ama dahil sa katandaan. Ngunit alam kong naging tahimik at maayos ang kanyang huling mga araw dahil nabigyan namin siya ng kalinga. Ngayon meron na akong sariling pamilya at 3 anak. Nakaukit mo yung takot na iniwan ng mga aswang na iyon. Nakakakita ako ng lumpia o anumang karne na hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdodowal at kaba. Sana po ay magsilbing aral ang kwento kong ito. Mag-iingat po tayong lahat. At maraming salamat din sa iyo, Sir JD.